Ayan na mga kababayan, ayan na. Pakakasuhan na daw ni Ngagba mga kababayan, si Zaldico at si Martin Romualdez mismo. Sa makatuwid mga kababayan, ilalabas na daw ngayon mga kababayan ang warrant of arrest sa mga taong ito mga kababayan. Zaldico, Tambaluslos, kulong. Yan ang inanunsyo ngayon ni Bangag mga kababayan ha. Pati na yung 17 na congressman. At wag ka. Ang ginawa nilang basihan mga kababayan sa pagsasampa ng kaso daw di umano nito ay yung testimonya ni Guteza at testimonya ni Zaldico mga kababayan. Kaya naman napatanong si Senator Marcoleta. Kung yun ang ginagamit ninyong ebidensya ay nanggaling kay Zaldico at Guteza, bakit namimili kayo ng kinakasuhan? Bakit hindi ninyo sinali si Bongbong Marcos mismo na malinaw mga kababayan na binanggit ni Zaldico? Malinaw din na binanggit ni Guteza na mayroon silang pinagdalhan mga kababayan ng mali-maletang pera doon sa Aguado, Malacanang. O, di ba? Ang sabi ni Senator Marcoleta mga kababayan ay mukhang nagiging selective na naman daw ito mga kababayan. Bakit hindi natumbok pati ang presidente na na-implicate na sa mga testimonya? Panoorin niyo po ha. Ngayon, ibinabalita po ng Pangulong Bongbong Marcos, may nilabas siyang video. At Binabalita ni Bongbong Marcos. niya sa ating mga kababayan, Bangag may Patrol! warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Representative Zaldico Nasaan? at 17 iba pa sa Sunwest Nasaan? Corporation at DPWH, Jen. Ang tanong natin, nasaan ang warrant? Bangag. Ang yabang-yabang nyo kay Kibuloy. Yung kay Kibuloy nga mga kababayan, made up cases ang sinasabi nila kasalanan ni Kibuloy. Walang kaugnayan ang bansa mga kababayan. Hindi nangurakot si Kibuloy. Whether or not pakulong si Kibuloy mga kababayan, hindi apektado ang bansa. Eto ngayon mga kababayan, ang tanong natin kung mayroon ng warrant si Tambaluslos, Zaldico at ang 17 na mga kongresista mga kababayan. Nasaan? Nasaan ang SAF? Nasaan ang iyong mga berdugo? Libo-libo mga kababayan na pinadala mga kababayan, pinadala sa Davao City. Ngayon, i-activate nyo yung lahat ng iyon. Aba, kayo ng umaga nga, di ba? Halos alas 6 ng umaga, nagising tayo na nagbigay din siya ng pahayag. May bagong video din, ano? Oo, si Insa na. Sinama na sa kakasuhan, di ba? Oo, sa ombudsman. Yes. Re-recommendahang kasuhan. Oo. Puro, ano ba? May warrant na o rekomendasyon pa lang? Kung may warrant na mga kababayan, dapat nagkahulihan na. Iba yung re-recommenda Plunder ha? Wala yung piyansa mga kababayan. na kasuhan. Iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Zaldico. Pero Ang inihintay natin dito mga kababayan, ang retaliation nitong si Tambaluslos dahil hindi siya papayag mga kababayan Hindi yan papayag mga kababayan na siya lang ang magigilitan ng liig. Pwede na lang mga kababayan kung deliberately itong sinampan nilang kaso mga kababayan kay Romualdez, mahina at i-dismiss nila mga kababayan outright bago mag 2028. Lusot si Tambaluslos dyan. Kaya nilagay nila si Boying dyan mga kababayan, di ba? So ngayon, make sense na mga kababayan kung bakit andyan nga si Boying. Dahil baka yan ang magdi-dismiss. so ngayon, iba naman ito, Nasol. Yung may warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan Ayun, ninauna yan nung isang linggo. Sa Nauhan. Oo. Babasahin ko na lang yung buong balita, Jen, para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Oo. Ha? Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating Bicol Representative Zaldico. Ang swerte ni Zaldico mga kababayan, andun na siya sa ibang bansa. Si Romualdez nandito. Yan ha, dapat tutuhanin nila yan mga kababayan ha. At gusto natin dapat sa regular na selda yan si Tambaluslos mga kababayan. Hindi yan magpa-hospital arrest pa yan. O baka may special pa yan na mga kababayan selda. Kung talagang mahuhuli mga kababayan o kung talaga bang nirelisan ng warrant of arrest. O baka naman, pambubudol na naman. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Joint Referral Naglalaman po ito Report? ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes.
Nang hingan ho ng pangunahing Sige. komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Eto, mga kababayan, delikado ito. Duda tayo nito. Tatapusin yung kasong iyan, mga kababayan, bago maupo si Sara Duterte. At maaabsuelto yan, mga kababayan, si Tambaluslos. Dahil kapag nagkataong maaabsuelto, mga kababayan, hindi na pwedeng kasuhan ulit, mga kababayan, dahil double jeopardy. Bawal na yan sa saligang batas. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na So, paano ng diskaya? Walay na. Yung kanilang palakip butas, mga kababayan, na issue, mga diskaya, ngayon, wala na. Itsapuera na. sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Oh. Alam mo Kanino? ba? Kanino sinumpaan sa laysay? Kanino mga salaysay ang tinanggap nila at ginamit na basihan dito? Yun sa sinasabi nilang, peke ang notaryo niyan, hindi yan. O, si Gutesa. Ayun naman pala, mga kababayan. O, Lacson. Yung kaugukan mo, Lacson. O, ang sabi nyo, discredit nila si Gutesa, mga kababayan, na lalong-lalo na ito si Lacson. Ngayon, mga kababayan, yun pala ang ginamit, mga kababayan, na ebidensya. O, baka naman, sinadya nila, mga kababayan, dahil pagdating sa korte, sasabihin nila, apeke ang notaryong iyan. So, case dismissed. Oh. Yan ba ang inyong nakikita para ma-dismiss? Ito sinatambalos-los? Gano'n, so ginamit Ginamit po ang salaysay Ginamit ni nila. Richard Sargent or ni Gutesa. Nako, oh. Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Oh. Sinabi Tapos tinakot na si Gutesa. Paano kung pagdating doon sa korte, mga kababayan? Dahil natakot na, babaliktad, doon na babaliktad. Di ba initially sabi ni Amy, babaliktad na daw si Gutesa? O baka doon, mga kababayan, babaliktad. Kaya confident sila, isampa natin ang kaso. Anyway, babaliktad na ito noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, Tinutukan. nakabilang siya sa mga naghatid ng male-maletang pera sa bahay ni na Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Apo. Dahil kung ginamit si Gutesa, Yung statement po niya. Oh. statement niya, dahil sa Na-vindicate si Gutesa dito, mga kababayan. Ang problema. Kung, di ba, ang nagkumpirma, mga kababayan, sina Defensor at saka si Amy, na tinutukan daw ito si Gutesa, mga kababayan. Baka mag-recant. Dahil lahat, mga kababayan, gagawin mo for the sake of your family. Sana nga lang, mga kababayan, hindi ito babaliktad. ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi Tatahi. mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Di ba? Sa mga tuwid, kung ginamit nila yon, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Nagsinungaling daw, mga kababayan. Ang sabi nila, falsus in uno, falsus in omnibus. Ay, nako Lord. May pakot-kot pa si Lacson, mga kababayan. Nagsinungaling na siya sa sa notaryo. So, sinungaling na talaga si Gutesa. Ayun, mga kababayan, ginamit ang testimonya ni Gutesa bilang ebidensya. Oo nga po. Oo. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun. Okay sa atin okay sa atin yan. Kaso nga lang, isigurado mo, please, Senator Marcoleta, na how about yung sabi-sabi o si Amy ang nagsabi tinutukan para mag-recant. Baka gawin niya yan sa korte, mga kababayan. Wala, dismiss agad. Dismiss agad si Tambaluslos. Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon, Nelson, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bagit parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huling mga video ni... So, teka muna, kung ginamit yun,
Hindi, May binabanggit pang mga... So, paano yan mga kababayan? Si Zaldico, hindi makauwi dito dahil matutusta mga kababayan. Oh. Tostado ka kada dito, Zaldico, habang si BBM ang presidente. Wala natin mga kababayan, anong lutuan na naman ang gagawin ng Marcos administration dito? Tao si Oo Saldico, nga po, di yun ba? na nga po, oo. Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, opo, Oh. sabi ho. Kasali si Marcos, no? Kung inonor nila mga kababayan ang testimonya ni Zaldico, ginamit na ebidensya, bakit hindi kasali si Ngagba? Anyway mga kababayan, hindi pala siya pwedeng kasuhan. Gayon pa man, dapat, hindi lang tayo nakatunganga mga kababayan, dapat mayroon na nagsampa ng impeachment doon sa Kongreso. And then, ipipressure mga kababayan ito mga kongresista. Na i-undergo sa trial si Ngagba. Yun. So, yan naman hayag naman talaga yun. Yes Wala po. naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway, Pagka So, po yung ba pinaktor ng ICI? ayun nga po ang tanong namin, pagka po ba halimbawa gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung nakasaad doon. Ayun. Oh, namimili sila eh. Bakit hindi sinali si Bangag? Malinaw doon mga kababayan. Siya nga, ang leader doon mga kababayan sa sabi ni Zaldico. Si Ngagba. Si Tambaloslos lang. Although happy tayo mga kababayan na, makakasuhan si Tambaloslos. Pero dapat kasama din si Bangag. Pagka hindi ganun ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Ano ba yun? Bendalo na naman mga kababayan. Bendalo. Binabaluktot Twisting dalo. Opo. Twisting Diba? dalo. Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi... No, kahit hindi necessary mga kababayan na aarangkada ang kaso ngayon. Pwede niyang i-archive yan mga kababayan kagaya ng impeachment. Basta nandun na nakafile. And then pwede din niyang gamiting articles of impeachment mga kababayan yung isinampang kaso sa ombudsman. Diba? Hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, Opo. ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, Okay. maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Opo. Bingagba. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at Ayun. binanggit din niya ang Pangulo. Oho. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Okay. Tinatanong ni Nelson, Oo. yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa Anumang kaso. Ang VP Sara nga, mga kababayan, immune, tapos sinampahan pa rin sa ombudsman, di ba? Hindi naman ibig sabihin ngayon mismo yan, ipapaarangkada ang kaso, mga kababayan. Pagkatapos sa kanya termino, o pagkatapos niyang mga kababayan na impeach. Dyan na. Ito, yun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayo maging selective. Opo. Total naman binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman Opo. Ang gusto natin marinig, mga kababayan, ang banggitin ni Zaldico, si Admiral, mga kababayan, Lisa Araneta. Kung ano talaga ang inaasta ng puktak na yan. Ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the President is immune from suit. Ayun. Di ba? At hindi naman siguro, Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, Ayun. no one is above the law. Yes. No one is above the law, but pwedeng Di ba? bend ang law. Bend the law. Kahit na. Pangulo ka man ng Pilipinas, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas.
Mas mataas. Parang si Soto, mga kababayan, no? Mas mataas pa daw sa Supreme Court. Yung Kaya impeachment court. hanggang kanina pinag-uusapan yun eh. Opo, oho. Yung mas mataas. Ay, oo. Si ano din, mga kababayan, si Erwin Tulfo. Ang sabi niya, ang ano daw, kapakanan ng bayan is mas mataas pa daw, mga kababayan, kaysa sa batas. Diyos ko, Lord. No one is above the law, Erwin Tulfo. Ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung po ba yung tinutukoy? Isa yun, ano? Isa, Tapos, di ba? Pareho? Pareho tinutukoy natin si Soto at saka si Erwin Tulfo. Sabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Yun ba? Di ba ganun? Tama. Kaya Erwin Tulfo nga! Wala lang blind item sa ating mga kababayan. Papangalanan. Kasi nga naman, nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman minsan, Vox Populi, Vox Day, di ba? Voice of the people, ano tawag yan? Voice of God. Voice of God, parang gano'n. Bakit? Doon yata sinimulan Yung yun. voice of the people, pinagsama-sama sa isang Naging batas. dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yang saligang batas, mga kababayan, yan na ang voice of the people. Dahil ang gumawa niyan, House of the Representatives. Ives nga. Pero, representante yan ng people, mga kababayan. Ginawa yan para sa tao. That's why, that is the voice of the people. Nagre-represent yan ng voice of the people. Ayun. Yan ang voice pala of the yun. people. Yung saligang ba? Ayun. Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Oo. Nagsalita lang mga dilaw. Oh, ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Ang kaso may guba mabrul dito, yun. yun na yung batas. Hindi mo ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses. Di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay Nasa naisapiling saligang batas. doon sa ating saligang batas. Sa Ayun. konstitusyon. Masasakop ka doon? Oho. Yun pala ang konteksto noon. Ano, ha? Pero teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Buti nga. Kayo ba bastante na doon, Sen? Anong ibig mong sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi. Hanggat walang nakukulong at walang nakakonvict, mga kababayan. Gusto natin conviction. Sige, ano na lang, Boying, ibendalong mo na yan. Gusto natin conviction, ha. At ang conviction sa mga kababayan, plunder, panghabang buhay, reklusyon perpetua. Kung magreklusyon perpetua ka dyan, Boying, sa mga kakasuhan mo, pati si BBM later on, papalakpakan ka namin. Gusto mo, mag-donate kami ng bonmaro sa'yo. Kung talagang mapakulong mo yan. Pero kung hindi, binubola mo lang. Yung bonmaro mo, gawin namin yung bulalo. Yung mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Eh ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan. Eh di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-iimbestigasyon. Investigasyon. At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina, yung sinampahan na ng kaso, di ba, ng... Liwanagin natin. Na madali lang yan. Si Liwanagin. Gutesa, Opo. marami siyang binanggit. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Bakit yun? Dapat kasuhan din yun, mga kababayan. Katropa yan ni Erwin Tulfo eh. Tama po. Tama, oh. Tapos dinala sa bahay ni Saldico. Si Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Oho. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Binigay ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. Oho. O sa mga trade, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na kumo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre, Sinasabi natin imbestigahan yung eh. konteksto ng investigasyon Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay eh. Nag-aabang. Ang problema, Galit-galitan, no? Si Gagba, mga kababayan, galit-galitan ng nasabihang addict ni Aimee na booking. Ngayon, ikukulong ko kayo. Ay, Diyos ko, unahin mo sarili mo, Ngag. Sen, noong ito ay marinig ni Senador Panfilo Lacson, meron na kagad siyang conclusion, di ba? Sabi niya Grabe makahigop ng kape ito si Jane. Kung hindi si Paul ang hinihigop, kape. Patayin mo ng Jane. Mikropono. absolutely, walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo.
Paano niya nalaman yun? Misrepresent lang daw po. May batay sa pahayag ni Yusek Bernardo. Kasi yun daw kinomento sa kanya ni Yusek Bernardo. Ang nag-uutos, ang kumakausap ay sina Adrian Bersamin. At saka itong Adrian. Olagbar. Yung pag-uusap ba na yun, yun na yung, yun ang kabuuan ba ng mga bagay-bagay na dapat na isangkot para sa ngayon masabi mo yung tao ay hindi dapat ipaghabla o dapat ihabla. Yung ba pakikipag-usap niya sa isa o dalawang tao, yun na ba yung prosesong hinahanap ng batas? Siya ba yung nasa lugar? Siya ba yung merong authority para sa ganon ay magmula doon sa lugar na yun yung desisyon para usigin ito o usigin yun o hindi dapat usigin. Siya ba? Kasi tingnan mo, yung legislature at saka executive at saka yung judiciary, hindi magkakapareho ng merong hangganan ang kanilang Merong jurisdiction. hangganan. Kaya nga, kung tawagin natin, ay constitutional boundaries. Separation of powers. Opo. And then, Kailangan talagang manatili yun eh. Kahit na halimbawa sa legislature may tinatawag kaming pagdinig, paghusisa, pag-iimbestiga sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, nananatili na legislative in character. Ayun. Dahil in aid of legislation and well ang standing. ginagawa namin ay pantulong lamang para sa ganon makahanap kami ng mga batas na pwede namin gawin. Para sa ganon, yung iniimbestiga ay malagyan ng kaukulang mga batas para hindi na maulit yung mga bagay na ito. Opo. So legislative in character, bakit ka makikialam doon sa usapin ng executive? Kung mo ba nakapag-imbestiga kami ng ganito at ganyan? Alam mo, yung regulasyon ng Blue Ribbon, pagka yun ay binasa mong mabuti, nakalagay doon eh. Pagka ikaw ay nag-iimbestiga, sabi nila, doon sa aming tuntunin, at in the course of our investigation, nakahalungkat kami ng mga krimen o irregularities. Kinakailangan i-repair na kagad sa mga opisinang may kinalaman sa pag-uusisa at paghahabla. Ang sinasabi rin yung ating Paghahabla. National Prosecution Service at ang ating mga korte. Maliwanag, maski sa jurisprudence. Sinabi, Senate versus Neri. Opo. Ang katungkulan, sabi niya, ng legislatura ay gumawa at maglatag ng batas. Kailanman ay hindi ninyo tungkulin ang mag-usisa ng krimen. At Bakit ang Quadcom? Yun mga kababayan, walang nagawa na batas ang Quadcom mga kababayan. Ang lahat ng iyon ay para mabigay sa ICC mga kababayan ang kailangan nilang ebidensya laban kay Tatay Digong Duterte. Tuwad na daan, tuwad ko. hindi kayo pwedeng mag-prosecute at hindi kayo pwedeng mag-adjudicate. Ngayon, kung sinabi nga ni Senador Lacson yun, nasa sa kanya yun. Kaya ang tanong ko, dahil ba meron siyang nakausap? Opo. Gunggong yan si Lacson mga kababayan eh. Convinced na tayo na gunggong si Lacson. Ngayon mga kababayan, nakakaawa ang Pangulo! Ko Lord. Sa taong bayan mga kababayan, hindi siya naawa. Naawa siya sa Pangulo na sinabihang addict ni Amy. At talagang maghahabla. Kami ba ang bumatak, Lacson? Kung nag-react man ng ganito ang tao, dahil ayaw namin sa addict, tapos ngayon ang pinagtatanggol mo, Judic? Bakit? Katropa ka ba? Ewan lang natin mga kababayan, baka sama-samang babangag. Bakit pinagtatanggol? Ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong yan eh, may pagkakahati yan eh. Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan eh. Opo. Halimbawa, Isa pa yung DOJ mga kababayan, sino kaya ipapalit ni Bangag? Remulla. Wala pa siya ipinalit na DOJ secretary mga kababayan eh. Baka magkakagulatan na naman mga kababayan at ibabalik niya si Dilima. Pag etong mga the lights of Dilima o mga dilaw na naman mga kababayan ang ilalagay sa DOJ. Disgrasya na naman tayo dito. Gagawa na naman yan ng mga kabalasugan mga kababayan. grade 65 and below. Halimbawa, Opo. hindi ko kabisa sa ulado yun eh. Opo. Umari 65, mamaya. DOJ. Okay.
67 pataas, halimbawa, Opo. ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman. O ngayon, ipaghahabla pa lang. Oho. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon. O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Oh, si Lacson mga kababayan. Untrue and false. O baka tayo, baka ka kumailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero pakaiwasan Absolutely natin talaga. na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Oho. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? ni Bernardo. Panibagong Pag hindi mo opo. kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi upusisain, iimbestigahan, sabi ko nga sa'yo, DOJ o kaya Absolutely. Ombudsman, Opo. pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Opo. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pala magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? No? Yes po. Sapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Oho. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, Ayan. ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Oo. Wala pa tayo Wala nun pa. eh. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely False and Ano true. eh? Absolutely. Untrue Untrue. and false. sa Biblia may nakasulat eh. Oho. Kapag ka yung bulag, inakay ng kapwa bulag, Oho. saan ka pupunta, Nelson? Sa bangin. Sa Diretso. kanal mo yun. Mapupunta. Ayaw natin yung gano'n. Ang palagi natin ito. Punta sa kanal. Naranasan ko na yan mga kababayan, yung bata pa kami, kaibigan ko. Sabi namin, maglalakad tayo na nakapikit. Akala ko mga kababayan, nakabuka ang kanyang mata. Sige, pikit lang ako. Yan din ang akala niya sa akin. O, para kaming dalawang bulag mga kababayan. Andun, diretso kami sa kanal. Umuwi kami, may putik mga kababayan. Umuwi putikan. Dala-dala pang bag mga kababayan. Oh. Yan. Parang mga bulag na naglalakad. No, panuntunan. I-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Opo. Para sa ganoon, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo, imbes na pupuntahan niya, malapit lang. Opo. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Oho. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong ganon? Oh, nabindalo na. Nailisya mong ganon? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, Sen, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para gumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, Sen. kung nasampahan nga sila, Opo. pabayaan natin gumulong yun. Ayun, oho. Nahuli na ba? Baka investigasyon pa yan mga kababayan. Puro investigasyon. Gusto natin i-activate nila ang SAF, no? Gaya ng ginawa nila kay Kibuloy, mga kababayan. Ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. Opo. At later on, yung korte. Oho. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Ayan. Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na Nakakatawa mga kababayan, no? Nakakatawa. Yung abogado mga kababayan na nag-deny na pirma niya, tapos yun pala mga kababayan, ang staff yan pumirma. Desidido daw magsampa ng kaso mga kababayan kay Gutesa. Wow. Walang atrasan! Kakasuhan si Gutesa daw mga kababayan. Tingnan natin. lilihis. Para sa ganoon, malimutan mo na pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Kinurakot. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ito, diversion. Ganito yan nagkaroon ng Buti na lang talaga mga kababayan, nagpasabog si Zaldico bago nag-hearing si Lacson mga kababayan. Dahil yung hearing ni Lacson mga kababayan, doon na sana babaliktad daw si Gutesa
And then, kung hindi babaliktad, dudurugin ni Lacson, mga kababayan. Inaunahan ni Zaldico. Pasabog sa mga kababayan. Wala. Nilangaw, mga kababayan, ang hearing ni Ping Lacson. Pagkakataon ng nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary Opo, napanood ko yan, Sen. So tinanong ko na, hindi ba ako pangkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ka, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit dyan sa mga lugar ng mga city hall na yan. Opo. Meron ba isa sa inyo nga ako na may nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na. Opo. Ikaw ba talagang pumirma Pumirma nito? nito, tama. Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw ang pumirma nito? Opo. Wala nga ganun eh. Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang pyesa, ilang piraso Ilang ng mga samples. dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin, ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma. So, hindi issue sa akin yan. Tama po yun. Ngayon, kapag ako'y hinayaan nyo makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko Opo. doon sa May hahambing. pirma doon sa dokumento ni Gutesa, o edi sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, nagsumbong ako sa Korte Suprema, opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga 3 dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Pumayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili nung mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ko ng sample. 3 Siya sample, mamimili. January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga ni Iniiwasan Atty. niya Pirma yung niya. mga hindi pirma na, pero nanggaling. Wala na mga kababayan kung siya ang namimili. Tapos ang pinili pa yung yung iba talaga. Hindi sa kanyang scholar. notaryo. Ayun, Baka yan ang gagamitin ni Tambaluslos, mga kababayan, na bakit confident sila na kasuhan na si Tamba, mga kababayan. Baka yan ang kanilang plano. Ite-technical na naman nila, mga kababayan. Nang sa gayon, maabsuelto si Tambaluslos under, mga kababayan, Marcos administration. Hindi pa aabot kay Sara. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. So, pumayag ngayon. Pumayag yung mga Ando ng administrator. 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya. Ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po Bukas na, para oo nga, tayo. Yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, na to. kahapon. Nakakuha na kami. Kahapon. Okay. Isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pa ngayon. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-iba ang pirma. Ipakita natin. sige para, na po. para makita Booking na. Iba-iba ang pirma. ng mamamayan. Oo. O yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Hindi. Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Hindi pareho yung Hindi, pirma. hindi, Tingnan nyo yung sa Opo. taas. Yung sa taas muna. Yan, Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po, magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Opo. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Na maikli lang. Ang tingnan ninyo yung pirma na Yes, Ayun nga, yung pirma. Maikli lang po. Parang dalawang letra lang. So hindi pareho. Pinaikli man, mga kababayan, hindi pa rin pareho. Para nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga ng isa pa. Hindi pare-pareho. Opo.
Oh, yan. Ay, yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Oh, malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Magkakaiba Ipinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Opo. Oo. Ito, iba talaga ito. Oh. Ano pa? Oh, ayan. Pareho ba yan? Iba na Hindi. naman yung dalawa na yan. Opo. Oh, Madaling sige, ko. pwede ka na yan. Kasi mga kababayan, may mga branches daw. Sabi, hindi lang isang notary, mga kababayan, office. Tatlo nga ba mga kababayan? Paano yan? Hatiin niya ang kanyang katawan sa tatlo. 24/7 pa. Ay, iba Oh. rin, no? Ano ang ibig ko sabihin dyan? Ano Meron ang pa ba? ibig Meron pa? mong sabihin? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Eh, kung, Galing yan sa kanyang notarial Opo. books. Ayan ha. Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa Ang kanyang daming sariling notarial namemeke. book. Aha. Naka-record. Ay, Opo, naka-record yan. eh. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25. Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Opo. Ito, February 2025, oh. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? At 21. O, kahapon. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Opo, yung staff ninyo. So, hindi pa nyo alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Opo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. Ayun. So meron siyang contact doon sa RTC. Ayun, may Ay, contact. Alam niya, Kuntsabahan na yan mga kababayan. Kasuhan na yung mga animal na yan. Sindikato na naman. ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Eh, yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung Lahat yan, tatanggapin ko peke. na yung kay Gutesa Oo. ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, Lahat na yan, peke. na hindi pare-pareho, Sinabit na niya yan mga kababayan ha. Matibay na ebidensya ang pamimiki na ginawa mismo mga kababayan ng kanilang mga tauhan. Oh. Iba-iba ang pirma eh. Parang inamin na rin nila mga kababayan na, hindi abogado ang pumirma. pirma. Opo. O, paano nangyari yan? Sa mga twin, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, ni wala man lamang siyang ginagawa na kahit papano at random, i-monitor niya. Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, Ba't iba-iba diyan ka naman ang lumilitaw, pirma? Oho. hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Oh, yan. Oo nga. Kaya Hindi consistent ang pirma eh. yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Opo. Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, Oo. para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga. Tama po. Oo, may bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang Pangliligaw. statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates at 24/7 Bakit may picture? notarial office. Oh. Yan daw ay red flag. Nawala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Eh, paano nga So yun ang kasuhan niya mga kababayan, yung 24/7 na notary. itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma. Sagot Wala na, gumagapang na ang mga masasamang mga buwisit mga kababayan. Yan na talaga ang tingin natin dyan. Baka ang ebidensyang iyon mga kababayan ang gagamitin nila na pamimeke daw di umano para ipalusot, itambalustos. At the same time, babaliktad din siguro mga kababayan. niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo Ayun nga. na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Aha. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga, Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ayun. Ano lahat ito? Yan ang problema. Kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. Kasi No, may ang may isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan ko pinapunta ron. Opo. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat nakabind.
Nga, loose lang. Para hindi mo mapalitan agad, yung mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin. Eh. Alam mo nangyari? Oo. Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown ano. Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Ina-antedate. Malaki ang kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa Illegal siya. yan Siya eh. pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Oh, maghintay ka. Wag antay ka. Maghintay ka. Ayun. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.